Ganti sa anak na inapi. Narito. Siya ang nanay ng batang sinabunutan at pinahiya ng kanyang kapitbahay. Jelay, humarap ka na. Hello, Jelay. Anong problema? Ilang taon na yung anak mo? 14 years old po. 14? Opo. Babae? Lalaki? Ano po, bakla po. Ah, bading. Bading Okay. po. Tapos, anong nangyari? Ano po kasi yon, hindi po talaga ako nakakita noon. Yung anak ko po kasi nagbabalibol lang sa kalsada. Tapos po, yung pagkabalibol po nila, natamaan po yung paninda ni Grace. Tapos po, pinahiya niya yung anak ko, nagsusumbong sa akin. Tapos, umiiyak. Tapos sinabunutan daw siya. Kaya, sabi ko, siguro, bakit ganon? Hindi na lang ako inausap, di ba po? Sabi ko ganon, bakit kailangan niyang saktan yung bata? Pero alam ko po, hindi po yun ang dahilan kung bakit eh. Dahil nga po doon sa ex niya na naging jowa ko. Pero hindi ko naman po alam yun. Hindi ko po alam yun. Kasi po, teenager pa lang po ako. Kasi siya, mas matanda siya sa akin eh. Siguro, losyang na siya, kaya siya pinalitan. Ano nangyari itong jowaan ninyo? Hanggang ngayon, jowa mo pa rin? Hindi na po. May kanya-kanya na rin po kaming pamilya. Yun lang siguro po, hindi siya makamove on. Matagal na po nangyari yun. Kaya siguro, hindi siya makamove on. Doon po sa anak ko, binaling niya yung galit niya sa akin. Yung ex niyo po ba ay may pamilya ng sarili? Sila pa rin po. Sila pa rin? Opo, sila pa rin po. Ay, nagkabalikan! Opo, nagkabalikan po ata sila eh. Nag-asawa na? Opo, sila. May anak yata sila eh. Pero ano yung kwento sa pageant? Ay, kasi po, sumali po ako sa pageant, no? Eh, hindi po siya nagpaabog. Sumali din siya. Sino siya? Sumali din po siya sa pageant. Kaso po sa kanya, ganda ng lola kasi losyang na siya. Eh sa akin, Mrs. Barangay lang. Kulit naman. May iba pang atraso ba sa iyo, si Grace? Meron pa rin po. Ano? Yung po, sinisiraan niya po yung nagtitinda po kasi ako ng frozen goods. Dati po, ang dami kong suki. Ngayon, siniraan niya ako na mahal daw yung wag daw kukuha sa akin kasi mahal. Kaya yung iba, umuutang na lang, inuutang na lang, kaya tuloy, ako tuloy. Sige, dahil nga sa wala nang bumibili, pinapautang ko, nasa-short budget din po ako. Ayun, so siya naman ang inirereklamo at sinasabing mapanakit sa anak ni Jelay. Grace, humarap ka na. Ang kapal! Ang kapal! Ang kapal ng mukha mo! Talang yung anak ko! Talang yun! Sabihin mo na, hindi ako! Laki-laki na Ako, kahit ikaw! yung katawan mo! Hindi ka nakapasok! Ang payat-payat! Ang mukha mo! Okay. Wow! Sino lang siyang sa atin? Ngayon- Malagyan lang ako pustiso, mas maganda pa ako sa'yo eh. Since kayo kanina ay nagpapaseksihan at tagisan ng baywang, sukatin natin ang baywang. In the red corner, weighing 500 kilograms, Ate Grace! Chan ko, wala. Okay. Next. In the white corner, Chan ko, walang weighing 5 milligrams and 3 cellulites, Ate Jella! Ayun! Lumabas na ang resulta. Ate Curi, right? Ang resulta natin ay may problema kasi naging bewang po ni ate dahil naging 36, 37, 38 up to 40 agad. ganon. Pero ang naging sukat niya ay 40. Mas maliit ang bewang ni Ate Jella. Jella! Puti! parang hindi papalitan niya. Wala naman sa yan, bewang. Ano, te? Wala sa bewang ang sukatan. Kaya paano hindi papalitan niya? IQ! Papalitan niya? Q&A! Cute. Swimsuit! Sorry. Wala daw sa bewang ang sukatan. Paano hindi papalitan Oy, yan, di ba? pero ito ha, ito. Ito na yung Q&A natin. What is the essence of being a woman? What
is the essence of being a woman, Grace? For me, ang pagiging ano ng isang babae ay yung pagiging kontento sa buhay. Yun yung ang pamilya mo is buo at may takot ka sa Diyos, yun lamang po at maraming Okay. Jelay. Essence of being a woman is to being a good mother and how to handle his family. Pareho silang matalino. At saka hindi naman yan ang ating problema. Kayo talaga, oo. Oo, yung panel of judges natin, nagugulumihanan na. Seryoso tong usapang itong pananakit sa bata, Attorney Lorna. Diretsahang tanong, nananakit ka daw ng bata. Ay, para po sa akin, hindi ko po gusto may mangyari yun. Nangyari po kasi yun, naglalaro yung anak niya doon sa may ano namin, Pero sinabunutan mo. Sinabunutan mo. Hindi po. Ang sabunot ko, ang buhok, Sinabunutan wag-wag. mo. Ang sa akin, ginanon ko lang. Sinabunutan Dahil ang salita ko ng ka anak pa niya, din. bakit dito ka nagtitinda, kalsada ka to? pa din. Ang sabi ko naman, Anong pasabihin natural, mo, naghahanap buhay nanakit ka ako. pa din. Mas maganda yung maghanap buhay Bawsi kaysa yan. magnakaw. Violence against children. Nauna yung bata, yung anak niya, na ewan ko ba kung tinuturuan niya ng magandang manners yun. Nanakit ka pa rin. Kaya nga nagsumbong yung bata kasi nanakit ka eh. Hindi sa bunot eh. Actually, hindi sa bunot eh. Iba yung sa bunot. Pag Hinila mo lang. hinila lang ng ganun. Dahil alam ko, kung Nanakit meron ka akong pa rin. kaso, wala. Kahit hindi mo sinabunutan, Attorney nanakit ka Lorna. pa rin. The Umiyak point yung is bata eh. Totoo ba na talagang galit ka kay Jelay dahil sa boyfriend? Naging boyfriend niya yung ex mo, na ngayon kayo naman ang nagkatuluyan ulit. Siya lang naman nag-a-assume nun eh. Sumera. Lotion na kasi siya. Sa tingin mo, magsasilosa ang katawaw. So, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Malalaman natin yan hindi mula dito sa dalawang maldita. Uy. Maldita nga, at least, beauty queen naman. Okay. Para sa kanya, pag hindi sinasadya, hindi na dapat pinatulan ni Grace ang anak ni Jelay. Lizelle, humarap ka na. Ang pamo. Okay, Lizelle. Bakit galit na galit si Grace sa'yo? Kasi po, yung pagsumbong ko po kasi doon sa anak ni Jelay na sinabunutan niya. Nagdagan mo, kapal na mukha mo. Kasi naman, wala naman pa akong, kasi bumili nga lang pa ako sa tindahan, kaya po ganon. Eh, hindi kasi makamove on siguro, kaya ganyan po yan lagi. Inaano po sa... Sobra po sa Ate Lizelle, ano ba? Bakit ba hindi siya makamove on sa nangyari? Saan ba siya hindi makamove on sa palagay mo? Doon po sa, nung dati niyang boyfriend po ng ni Jelay. Kaya po, At sa palagay mo ba, mahal si Jelay, nung ex-boyfriend niya? siguro po, di ko rin, kasi ang ko po talaga sa kanila, yan lang naman ang niya eh, yung... Kinagagalit niya? Opo, at saka yung minsan nagpaparinig po siya, ganyan, kaya po Ako naano sa talaga. kanya. Tibay naman ang mukha niyong Kapal dalawa. mo, sobra ka. So talagang feeling mo nagsiselos talaga O parang ganun po siguro, kasi kaya po naman ako, sinaawa po na ako sa anak po ni Jelay. Saan nag-uugat yung asar ninyo Yun sa nga isa't po, hindi isa? Ako sa kanya, ma'am. Tuwing makikita nila ako, lagi silang pare. Lalo na pag nagiinuman sila. Oo. Yun po kasi pag nagiinuman kami, nagtitrip na. Kung yung ano jowa na niya po lagi pinaparinig. kasi ang nagbumibili ng iniinom namin. Kaya Kasi nga, nagsiselos siya. inuutukan Siya hindi nyo. siya binibigyan ng pera. Yun. Yung po doon nanggagaling yun. Hindi naman gagastos Hihingi yung siya isa ng kung pera, hindi hindi nyo siya tinetext, binibigyan. di ba? Siya naman ang saksi sa panlalait ni Jelay kay Grace sa tuwing makakainom. Ayan, si Jelay. Meron siyang ibang personalidad paglasing na siya. Helen, humarap ka na. Grabe. Ikaw yung sip-sip eh. Nay Helen. Sul ka eh. Taga-sul-sul ka. Ikaw sinungaling. Diba? Wala sinasabing pag-lesbian ka. Sip-sip. Sip-sip ang paninda niya. Kaya
Okay. Nay Helen, may tanong po ako. Hindi na sila kagana. Sige, mamaya na lang. Okay. Ding. Okay, Nay Helen. Curious lang po talaga ako. Gaano po kagwapo yung ex nila para pag-awayan nila ng ganito? Gwapo. Kung bibigyan mo po ng score, 1 to 10, gaano po kagwapo? 8. 8 daw. Okay. Sinong artista po ang kahulma niya? Kamuka? Dennis Trillo. Wow. Jenny Lynn. Okay, pero maiba naman po. Nakasasaksihan niyo po ba yung mga ginagawa ni Jelay kay Grace? Yung pintuan po namin, doon sa may gilid sila nagiinuman. Yung mga sinasabi ni Jelay kay Grace, alam ko po yung mga paninilang ginagawa mo sa kanya. Kakautang ka lang kay Grace, kaya Hindi ganyan sa ka. nakakautang mo, Grace. Yung mga sinasabi mo na yung anak mo, sinabunutan, ginanin lang niya. Ginanin lang ni Grace. Siyempre sa isang bata, akala ko sinaktan siya. Sasabihin niya sa akin yun dahil concern siya. Dahil nagkagulo, nagkasiraan na nga po ng kanya-kanyang hanap buhay. Paano naapektuhan si Ate Jelay nung siniraan na ni Ate Grace? Tawag pa nga po si Grace eh, kasi si Grace po nagtitinda yan. Sa mga paninilang ginagawa po niya kay Grace, hindi na lang po siya nagtitinda. Minsan nga po, dito na to, ginagawa na lang niya, tinatabi na niya yung panindahan kasi dadaan po ito, yung mga sinasabi hindi maganda. Sinisiraan niya, kasi kayo bumili dyan, di masarap yan, panis na yung sarsa niyan, gano'n mga sinasabi niya. Talaga naman, may time sa panis yung Minsan pa nga po, sarsa. hindi kinakapat po niya yan, gumagano pa siya. Natingnan mo ba para masabi mong panis? Dr. Love, nagka-torn between two lovers ka na ba? Paano kung parehong palaban, yung dalawang babae? Iwanan ko. Pareho? Oo, iwanan ko pareho. Walang kwentang kasama yung palaaway. Oo, pala-away. Kasi negatibo, Naku, ayaw ko Ate rin Corinne. yan. Pag alam nyo, pag ang puso nyo ay punong-puno ng galit, wala kayong makikita maganda sa kapwa nyo. Pati relasyon nyo madadamay, no? So, I think it's about time. Maliit lang yung community ninyo. Kalimutan na lang. Nakikita ko lang dito talaga yung immaturity on both parts. Immaturity ninyo. Mag-focus na lang kayo doon sa mga pangarap ninyo. Anong gusto nyong marating? Anong gusto nyong achievement sa buhay nyo? Mag-focus kayo doon kaysa tingnan nyo yung buhay ng may buhay. No? Kasi hindi matatapos yan, Diyos ko. Ang dami nating makikitang buhay ng may buhay na po pwede nating pansinin. Pero isipin nyo, ano ang gagawin mo para ma-reach mo ang mga pangarap mo? Ikaw ang magbe-benefit doon. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.